Alam mo ba na hindi pwede magkaroon ng posisyon ng mga honorary members? Yo, what is up guys? Chriscan TV here. And today, meron na naman tayong tatalakaying mainit na topic patungkol sa 4 types of general membership ng SIASI 61892. Specifically, honorary members. Alam nyo ba sa Article 7, Section 2 ng ating bylaws ay merong 4 na klase ng membership. Isa rito ay tinatawag na honorary member. Under Section 6, merong mga eligibility ang mga honorary membership. Number 1, proven high-caliber person with high track records. You know what I mean? Number 2, willing to promote the mission and vision of our confederation. Pero subject for approval pa to ng ating NEC. Section 6, letter B. Honorary member shall be exempt in paying dues and contribution. So, hindi natin sila kailangan singilin. Do not have the right to vote. Kung di ka pwede bumoto, ibig sabihin, hindi ka rin pwede mag-nominate at mag-appoint. And shall not hold any positions. Aroy. So, hindi ka pwede magkaroon ng posisyon. Hindi pwedeng honorary member ka, tapos uutosan mo pa yung mga presidente, yung chairman, yung governor. Hindi pwede yun. Except for the right to visit and oversee the activities of any chapter. Hanggang dun lang ang limitation ng honorary members. So hindi nila pwedeng utusan yung presidente, hindi pwedeng sila ang magbigay ng order sa president, sa chairman, sa governor, and so on. So hanggang dun lang sila. So ang role lang ng mga honorary members is to support our confederation dun sa mga level na to. Kung nasan man sila, alright? Kung municipal level na honorary member siya, hanggang dun lang siya. Hindi siya pwedeng magmando sa ating mga officers. Umayaw ka kabsat adagamin si mampot nga report kada kami na merong umaaray na ng mga pioneer members ng certain chapter because an honorary member is the one na nagpapatakbo ng chapter na yon. So umaaray na yung alumni, yung president is parang tinatanggalan na ng power. So si honorary member naman na ang nagmamando sa buong chapter, which is I think hindi pwede. So hanggang ang limitation niya lang is to give advice, and then si president or si chairman ang, alam mo yun, magdi-disseminate nito sa mga members. It's not the honorary member ang magbibigay ng mandato sa buong chapter. So ang may advice ko lang is submit a resolution or report sa inyong provincial council, and then baka madaan pa natin sa tamang pag-uusap.